Life is really full of surprises. Isang hindi inaasahang enkwentro ang pagsisimulan ng masayang pagsasama at pagmamahalan. Ngunit mahahadlangan dahil sa magkaibang estado ng kabuhayan. Frenzy, papunta ka na sa Emmanuel Village? Tanong ng isa sa kasamahan ni Frenzy na si Liam. Ihatid na kita, palabas din naman ako. Alam niya ang motibo ng lalaki sa bawat asta nito. Hindi naman kasi lingid sa kanyang kaalaman na may gusto sa kanyang kanilang engineer. Hindi na po engineer, may dala akong sasakyan. Saka dadaan pa ako sa opisina ni Engineer Sherwin. May ipapasuyo yata ni dadan ko sa mansyon nila sa village. Hintayin na kita. Mapilit na suhestyon nito. Kanina pa sana siya nakaalis kung hindi lang dahil sa makulit na lalaki na ito. Ilang beses na niyang kinausap at sinabing wala pa sa isip niya ang relasyon na gusto nito. Please, Engineer Liam, makiramdam ka naman. Pikon na sikmat niya. Wala na siyang pakialam kung engineer nila ito at katrabaho pa. Napipikon na talaga siya. Ayaw kitang makasama. Ayaw ko sa'yo. Hindi kita gusto. Kaya please, spare me with your bullshits. Anya at natahimik ang buong opisina hanggang sa makaalis sila. Ako na ang mag-aabot nito. Just wait me in the car. Turan niya kay Monica. Kausap kasi nito ang anak. Ayaw niyang istorbohin dahil minsan na nga lang nitong makausap. Inabot lamang niya ang mga documents na ipinapabot ng kanyang boss. Diretso na tayo? Tanong ni Monica nang makabalik siya sa sasakyan. Oo, para ma-check muna natin bago simulan ng pagdidesign. Sagot pabalik ng dalaga. Gusto niyang matapos ang trabaho within this week dahil nakapila ang trabaho niya. Hindi na nga niya minsan alam kung alin at paano sisimula ng mga ito. Mabuti na lamang nariyan ang kaibigan niyang si Monica. She is a staff in the office. Hinihiram niya dahil aligaga na siya sa dami ng gawain. Buong mansyon ba ang kailangan ng interior design? Masyadong malaki at malawak pala? Ani Monica. Bumagsak ang balikat ni Frenzy. I am planning on finishing the project this week kaso parang hindi pala kaya. Kasi buong mansyon ang kailangan ng decorations. Pwede naman ma-extend architect. Ipupush mo na naman ang sarili mo sa trabaho. Paano ka makakahanap ng boyfriend niyan? Pangaasar niya. Frenzy coughs and then chuckles. Wala pa nga sa isip ko. Magpapayaman pa ako para kapag hindi ako nakapag-asawa, may pambayad ako sa mag-aalaga sa akin pagtanda. Sayang ang jeans, madam. Muling pangasar ni Monica. Nagtawanan silang magkaibigan. Sandaling nagpahinga sa kainumpisahan ng trabaho. Hindi nga kinaya ng isang linggo ang kanyang trabaho. Thank you, Architect Frenzy. My house is very cozy and clean dahil sa decorations na ginawa mo. And sa designs, you are really good talaga. Kanina pa siya pinupuri ng may-ari ng bahay. I'll wire you the payment immediately. Thank you, Mrs. Lauchenko. Nakangiting pasasalamat ng dalaga. Mrs. Lauchenko is one of the richest person in the world. Kaya kabado siya na baka hindi magustuhan ang trabaho niya. Pero nakahinga naman siya ng maluwag dahil sa mga papuri nito. Mabuti naman at naisipan mong magpahinga bago tumanggap ng trabaho na naman, Frenzy. Ano na, nagpapayaman ka talaga, mayaman ka naman na talaga dahil sa pamilya mo. Gaga, alam mo naman yan si Frenzy natin, independent woman yan. Kaya mahirap makahanap ng lalaki yan baka natatakot na sa kanya. Nagtawanan ng mga ito dahil sa sinabi ng huli. Siya naman ay napangiwi lamang. Palibhasa kasi ay siya na lamang ang wala pang boyfriend sa kanilang grupo. Bukod doon ay kasama rin pala si Monica. She is a single mom. Hayaan niyo na nga ang love life ko. Ungol niya. Puyo kayo sa akin kapag nagkaroon ako ng boyfriend. Naku, kailan pa yan? Pabiro siyang umirap. Malalaman niyo na lang ikakasal na pala ako. Siya ang laman ng tuksuhan kapag magkakasama sila. Hindi naman niya minamasama dahil katuwaan lang. Minsan pa nga ito nang humahanap para sa kanya. Tipikal na mga kaibigan. Diretso tayong bar? Suhestyon ni Demi. Tara, para naman may hanap natin ng tsupapi itong si Frenzy. Malay nyo, ngayong gabi na ang pinakahihintay niya sa buhay. Iiling-iling siya habang natatawa. Sige na nga,
Bukas trabaho na naman tayo. Alas 8 ng gabi ay nasa Crystal Bar na sila. Noong una ay tahimik dahil mga nagsisimula pa lang uminom ang mga naroon. Nagpaalam ba kayo sa mga asawa at boyfriend nyo? O sisa niya? Baka naman mamaya away yan ah. Kanya-kanyang ungulan ng mga kaibigan ni Frenzy kaya natawa siya. Si Monica ay nakita niya nag-text sa nanay nito para magpaalam sa anak na nasa probinsya. Bes, gwapo! Mukhang mayaman. Lapitan mo na, friends! Napatingin si Frenzy sa tinuturo ni Franz, isang lalaki na nasa bar counter. Panayang lingon nito sa pwesto nila at nang magtama ang kanilang paningin ay kumindat ito sa dalaga na naging dahilan upang mapanguwi ang dalaga. Ay, ayoko! Pagtanggi ng dalaga. Huwag na lang. Mukhang presko at hindi naman sa panguhusga ay mukhang manyak para sa kanya. Ayun! Yun! Mabilis niyang ibinaba ang braso ni Demi nang lantaran nitong ituro ang nasa kabilang table. Gaga ka! Gigil na anya. Mukhang tinatamaan na ng alak ang mga kasama niya. Siya naman ay ramdam na rin ang pag-iinit ng pisngi. Tumayo siya sa couch at lumakad patungo sa bar counter upang umorder ng pampatanggal ng pagkalasing. Dahil lasing ng mga kasama niya, ay tinawagan na niya isa-isa ang mga asawa at boyfriend ng mga ito para ipasundo sila. Isinabay na rin ni Demi si Monica dahil iisang way lang naman sila. Hindi ko na kaya mag-drive. I think taxi na lang or grab. Anya sa sarili dahil medyo nahihilo na siya. Nagabang siya ng taxi sa labas pero halos isang oras na siyang nakatayo ay walang dumaraan. Alas 2 na ng madaling araw. Natatakot na siya dahil naglalabasan na rin ng mga lasing sa bar. Pati Grab ay walang mabook, kaya naman ay no choice si Frenzy kundi ang mag-book sa angkas. Kaysa naman mag-drive siya ng lasing, baka maaksidente pa siya. Ano Michael, hindi ka pa uuwi? Umiling ang binata sa kamuling sumakay sa kanyang motor dahil may nagbo-book na ulit. Maghapon ka na nagtatrabaho Mike, hanggang gabi at madaling araw ba naman? Nagpapahinga ka pa ba? Kailangan kumayod. Mahirap lang ako. Pabirong sagot ni Michael. Nanlaki ang mata ni June. Kaibigan niyang angkas driver din. Mukha ba akong mayaman? Uwi ka na? Imbis ay tanong niya kay June. Oo, madaling araw na. Magpapahinga naman. Aba, ay ikaw din Mike. Hindi ka robot ha? Oo, eto lang. Tukoy nito sa nag-book sa kanya. At uwi na ako. Sayang naman to. Matapos magpaalam sa kaibigan ay umalis na siya upang puntahan ang pick-up point. Nasa isang sikat at mamahaling bar naroon ang kanyang susunduin. Mukhang hindi na kayang mag-drive kaya naman nag-book na lang ng angkas. Chicks pa nga. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ba natatakot ang babaeng to na basta na lang maghintay sa labas at mag-book? Muling dagdag niya. The woman is wearing a fitted bodycon black dress. May nakasabit na cardigan sa braso at isang mamahaling bag. Sa paa ay mataas na stiletto heels ang suot. Papalapit pa lamang siya ay nakilala agad niya ang babae. Gago, si Frenzy. Bulong ni Mike sa sarili. Shit, kinakabahan ako. Crush ko to ah. Paghinto niya sa tapat ng babae ay muntik pa siyang matumba dahil sa kaba at pagkabigla. Gusto pa rin kasi niya ang babae kahit na hindi na sila high school. Kaya nga hindi siya nag-girlfriend ay dahil ito pa rin ang laman ng kanyang puso. Good morning ma'am. Kayo po I thought you are not coming. Mataray na sikmat nito. Lihim siyang napangiti. Hindi pa rin nagbabago ang dalaga. Let's go. Mabilis na ani ng dalaga. Mukhang hindi siya nito nakilala dahil sa suot niyang helmet. Tulungan na ako na. Kaya ko. Pagtataray ng dalaga. Napangisi si Mike. Kaya? Pero halos hindi na mayangat ng maayos ang mga braso para isuot ang helmet. Hindi tuloy maiwasan ng isip niyang maglakbay sa nakaraan. Tulungan na kita, Frenzy. Ng grade 8 student na si Michael sa grade 9 student na si Frenzy. Nabitawan kasi ng dalaga ang mga test papers na dala nito. Kumalat tuloy sa school ground. Naghiyawan ang mga nakarinig sa sinabi ng binata. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na may gusto siya kay Frenzy at nanliligaw siya rito kahit na bastard naman siya lagi. Grabe ka na Mike! Push mo yan Repa!
Ilang komento ng ibang estudyante, hindi niya pinansin ang panunukso ng mga ito. Nakatuon ang atensyon niya kay Frenzy na mukhang paiyak na. Huwag ka nang umiyak, tutulungan na Ako na, kaya ko. Sikmat nito bago nagsimulang pulutin ang mga papel. Nagsimula na rin siyang mamulot upang tulungan ito. Ako na nga! Sigaw ni Frenzy. Napayuko ang binata. Napahiya siya sa pagsigaw nito sa kanya. Pero hindi siya susuko. Kapag gusto mo, dapat magtiyaga ka hanggang sa makamit mo. Bulong niya sa kanyang isip. Ano? Tutulungan lang kita. Ipinaskil niya ang mabait ng ngiti kahit na sa loob niya ay nasasaktan na siya. Bahala ka nga! Mas lalo siyang napangiti. Malawak na animo ay nanalo siya sa loto. Nang iabot ni Michael ang mga napulot na test papers, ay basta na lang iyong hinablot ni Frenzy saka tumalikod. Ay, wala man lang thank you dyan, friends. Tanong ng isa niyang kaklase na inirapan lamang ng dalaga saka tuloy-tuloy na umalis. Hindi katangkaran pero maganda. Morena, mahabang itim na buhok. Biluga ng mga mata, makapalang kilay at mahabang pilik mata. Mukha siyang Indiana. Sa bagay, ay dahil Indian ang lolo nito. She also has a voluptuous body. Subalit ngayong kaharap niya ito makalipas ang maraming taon, ay tila ba walang nagbago sa dalaga maliban sa katawan nito at sa buhok. Maiksi na iyon at may highlights na. Paano ko sasakay dito? I am wearing a dress. Gigil na anito, halata sa boses na lasing na. Pagilid na lang po ang upo, ma'am. Tapos hawak kayo sa balikat ko. Hindi ba ako mahuhulog? Hindi po. Ang sarap sanang kamustahin ng dalaga. Magpakilala at makipaghuntahan kung hindi lang ito lasing. Dahan-dahan lamang ang patakbo niya sa motor dahil nag-aalala siya na baka mahulog si Frenzy. Tahimik ito kaya kinausap na lamang niya. Okay lang po ba kayo dyan? Yeah, hawak po kayo. Baka mahulog kayo, ma'am. Nagulat si Michael nang bahagya itong tumawa. Bakit mamang tawag mo sa akin? Ganun po kasi Hindi naman mamang tawag mo sa akin noon? Frenzy lang? Po? Hindi mo ba ako nakikilala, Michael? Sa tanong na iyon ang dalaga ay tila tumalon sa lalamunan ni Mike ang puso niya. Mabuti na lamang at hindi naapektuhan ang pagmamaneho niya. Upang pagtakpa ng kaba ay biniro na lamang niya si Frenzy. Akala ko hindi mo ako nakikilala kaya hindi na lang rin ako nagpakilala. Ha? Bakit naman? Para saan pa, di ba? Hindi na naman tayo magkikita ulit. Maliban na lang kung mabook mo ulit ako sa angkas. Mukhang malabo dahil panigurado may sasakyan ka. Michael Tuazon. Ang laki ng ipinagbago ng lalaking iyon. Nakakainis lang at hindi siya nakilala. Tulala siya sa siling ng kanyang kwarto. Dinadama ang kirot sa sentido dahil sa hangover. 10:00 pa lang ng umaga. Masyadong maiksi ang naging tulog niya. Frenzy, are you awake, anak? Dahan-dahan siyang bumangon sa kama. Yes, ma. Sagot niya kasabayang pagbukas ng pinto ng silid. May bitbit na tray ang kanyang ina. Ipinagluto kita ng soup dahil alam ko may hangover ka, iha. Kumain ka bago matulog ulit. Mabuti at nakakapagpahinga ka. Thanks, ma. Para nga pong umiikot ang paningin ko. Hindi naman ako minom ng marami kagabi. Hinaplos ng ina ang kanyang buhok. Mababa kasi ang alcohol tolerance mo, Frenzy. Kaya nga lagi kong sinasabi sa'yo na huwag kang iinom kapag mag-isa ka. Delikado yun. Matapos kumain at uminom ng gamot, ay muli siyang humiga upang matulog. 5:00 ng hapon nang muli siyang magising dahil sa ring ng kanyang phone. Sa pag-aakala na trabaho iyon, ay mabilis siyang bumangon para sagutin ang tawag kahit na kumikirot pa rin ang sentido niya. Good evening, this is Architect Frenzy Villar. Magandang gabi, Architect. Napakunot ang noon ni Frenzy. Yes, how may I help you? Si Michael to. Oh, Michael, may kailangan ka? Supil niya ang ngiti. Ngiting hindi niya alam kung saan nanggaling. Kumusta ka? Masakit ba ang ulo mo dahil sa hangover? Medyo. Nakainom naman ako ng gamot kaya hindi nagaano. Napatawag ka pala. Kukumustahin lang kita dahil alam kong hindi ka naman sanay mag-inom. Panigurado bagsak ka. Anito na sinabayan ng mahinang tawa. Tila ba nangaasar?
Sa muli niyang paghiga sa kamay ang pagbabalik tanaw ng dalaga mula sa nakaraan. That night, in a high school Christmas party. Frenzy, inom ka! Inabot ng isang kaklase niyang disposable plastic cup. Ano to? Juice lang yan. Sige na, tikman mo lang. Pamimilit ng ilang babaeng kaklase. Inamoy niya tama nga si Frenzy. May halong alak ang juice na pinapainom sa kanya. Bawal to ah. Paano kayo nakapagpasok ng alak? Shh! Saway ng isa. Ngayon lang naman, sa kaparty kaya ito. Ayaw ko, hindi ako umiinom. Tanggi ng dalaga. Hindi naman talaga. Wala pa siya sa tamang edad para uminom ng alak. Nag-promise siya sa mama niya na hindi iinom hanggat hindi 18 years old. Ang KJ naman ni Francis, ang shot lang. Nahiya siya ng sabihang KJ. Isa lang oh. Anya sa katinanggapang baso. Madilim naman at may sariling party sa faculty ang mga teachers kaya hindi sila mahuhuli. Matapos ang ilang minuto na mainom niya ang juice na may alak, ay ramdam na niya ang epekto nito. Umiinit na ang pisngi niya at umiikot na ang kanyang paningin. Isa pa, Frenzy! Hindi na. Tama na, hindi ko na kaya. Mahina? Isang shot pa lang yun. Isa pa, shot pa, Frenzy! Sa ingay ay lalo siyang nahihilo, ngunit hindi nakalampas sa pandinig niya ang pagsasalita ng kung sino. Okay na, ako na. Sasakupin ko ng shot ni Frenzy. Nabibingi siya sa hiyawan. Napapiksi pa si Frenzy dahil may humawak sa balikat niya. Alam na hindi na kaya ng tao eh, pinipilit pa. Angil pa ni Michael. Pasaway talaga kayong grade 11. Paano kami makakakuha ng magandang aral niyan sa inyo? Mahina siyang natawa dahil sa naalala. Ano, naalala mo rin yun? Frenzy is sure that Michael also remembered that scenario. Yeah, that was embarrassing. Hindi ah, cute kaya. Anito na may kasamang mahinang pagtawa. Nag-usap ang dalawa hanggang sa hindi na nila namalayan pareho ang oras. Kinabukasan, maaga na namang gumising si Frenzy upang pumasok sa trabaho. Magaan ang pakiramdam niya dahil nakatanggap siya ng mensahe mula kay Michael. Isang matamis na good morning. Ganda ng gising. Mukhang hindi mang sasakmal ng katrabaho ngayon ah. Sa lubong na biro ni Monica, pagpasok niya sa opisina. Nagtawa na naman ang ibang nakarinig. May nagpaganyo siguro na gising ni architect? Inilingan lamang ni Frenzy ang mga ito pero naghiyawan pa rin. Mayroon nga! Ewan sa inyo, magtrabaho na tayo. Akmang uupo na siya sa kanyang swivel chair nang lumapit ang isang staff sa kanya. Architect Frenzy, bilin nga pala ni Engineer Sherwin na pumunta ka raw sa opisina niya pagdating mo. Nginitian niya ito na nagpabigla sa kawawang staff. Mukhang nanibago sa kilos at gawin niya. Okay, pupunta na ako. Simpleng anya. Wala kang trabaho? Tanong ni Frenzy kay Michael nang mabungaran niya ito sa labas ng kanilang gate. Bahagya pa siyang sumilip sa loob at baka makita ng kanyang ina na may kausap siya. Meron. Inihatid ko dyan sa malapit kaya tumiretso na rin ako para makita ka. Tumango siya. Bakit? Bawal bang makita ko? Nakangising sabi nito. Nakasandal sa motor. Nakahalukip-kip at diretso ang tingin sa kanya. Hindi may tatago ng suot nitong uniform ng angkas ang kakisigan niya. Ang laki ng ipinagbago ng katawan nito. Mula sa patpating katawan ay napalitan nito ng matikas at makisig na hubog. Lalo rin itong tumangkad. Naaalala niya noon, mas matangkad siya kay Michael. Pero ngayon ay halos hanggang balikat lang siya ng binata. Hindi naman, pero baka maabala ka. Baka nga ikaw ang maabala ko sa pagtawag kanina para ipaalam na daraan ako. Hindi, I was just designing. Mahina itong humalakhak. Wow, expensive. Pati siya ay natawa na rin. Baliw, hindi naman. May binigay kasing malaking project yung engineer namin kaya nagkibit balikat siya. Sige na Frenzy, may nagbook na ulit. Naaaligagang anito. Sige, ingat ka. Date tayo pag hindi ka busy.
Tumango na lamang siya. Napaismid pa dahil hindi naman ito nakita. Hindi man lang nga hinintay ang sagot niya. Pero sa kabila niyon ay umusbong ang kilig at pag-ibig na noong high school sila ay tanging inis at galit lamang. Ngingiti-ngiti siya habang nagde-design sa project na ibinigay ng kanyang boss. Hindi pa niya nakikita ang condominium building kaya nagde-design muna siya base sa sinabi ng engineer. Bukas ay saka niya bibisitahin para makapagsimula siyang mag-sketch. Architect, napaangat siya ng tingin kay Monica na nakatayo sa harap ng desk niya. Bakit? Uwian na po. Ha? Focus na focus kasi kayo dyan sa ginagawa niyo kaya hindi niyo namamalay na nag-aalisan ng mga kasama natin. Pauwi na rin po ako. Napatingin siya sa bintana. Madilim na nga. Thank you for reminding me, Monica. Naaliw kasi ako sa pagdidesign. Halata nga, architect. Nakangiting nito. Paano po? Mauna na ako. Hinihintay na ako ng baby ko. Sige, ingat ka. Nagligpit na rin siya ng mga gamit. Maayos niyang inilagay sa tote bag ang sketchbook niya kasamang iba pang gamit tulad ng markers at drawing pens. Pababa na siya sa parking nang maalalang wala nga pala siyang dalang sasakyan dahil coding. Shucks, ang hirap pa naman mag-commute kapag ganitong gabi na. Naisip niyang mag-grab pero agad ding nagbago ang isip. Angkas na lang. Pero baka naman hindi si Michael ang mabook niya. Napanguso siya. Mabuti na lamang ay maliwanag pa sa pwesto niya at medyo marami pang tao kaya hindi nakakabahala. Sa huli ay nahihiyaman siya, tinawagan niya ang numero ni Michael. Agad naman itong pumayag na sunduin siya. Nabahala pa nga si Frenzy dahil malatang boses ng lalaki. Pasensya ka na Michael, coding kasi yung sasakyan ko. Nginitian siya ng binata. Okay lang, wala naman akong ginagawa. Isinuot nito sa kanyang helmet. Wala kang trabaho? Umiling ito. Magsasalita sana nang biglang umubo. Sorry, meron. Hindi lang ako nakatrabaho kanina. Anito at muling napaubo. Malat din ang boses nito. Napakunot noon na tuloy siya at lakas loob na tinanggal ang helmet ni Michael para damhin ang noon nito. Bakit nagpilit ka pa na sunduin ako inilalagnat ka pala? Kaya ko naman. Turan nito na nakuha pang ngumisi. Saka ngayon ka nga lang magpapasundo. Eto nga't nanghiram pa ako sa tropa ng motor. Naka-smid siyang umangkas dito. Date muna tayo, architect. Uuwi na tayo. Lalong lalala yung lagnat mo eh. Sasama ka sa akin po uwi? Gulat na usisa ni Michael. Natatawa pa. Oo nga, ang kulit. Kanina pa paulit-ulit. Nabanggit kasi nito sa kanya na wala itong kasama sa apartment. Kaya kung hindi siya sasama, sino ang mag-aalaga rito? Hinto ka saglit dyan sa butika. Bakit? Wag na. Tubig lang at tulog ang katapat nito. Sinapak niya ito sa likod. Manahimik ka Michael Tuazon. Yes, ma'am. Agad na sagot ng binata. Bumaba siya sa motor. Sabay hubad ng helmet. Parang gago to. Anya, saka nakairap na tumalikod at nagtungo sa butika upang bumili ng gamot. Hindi mo naman Manahimik ka sabi. Doon ka sa kama't magpahinga. Kakamot-kamot sa ulo na bumalik sa kama si Michael at nagkasya na lamang sa panunod kay Frenzy na nagluluto. Maliit lang ang apartment niya. Nasa kabilang gilid ang kama, sa kabila naman ay ang maliit na mesa na kainan at ang lutuan. May maliit ring banyo. Bakit puro noodles ang narito at dilata? Napangiwi ang binata. Hindi na kaya ng oras kung magluluto pa ako ng ulam na... Oh? Mataray na reaksyon ng dalaga. Bumibili na lang sa labas minsan. Sobrang out of place ang dalaga sa maliit niyang apartment. Lalo na sa suot nitong kulay rosas na suit and pants coordinate tapos ay putiring high heel sandals. Kinuha niya ang kanyang tsinelas saka tumayo at lumapit sa dalagang naghuhugas ng kaldero. Hubarin mo muna yung sandals mo. Sasakit yung paa mo. Lumuhod siya sa paanan nito at siya na ang naghubad ng heels nito at pinalitan ng kanyang tsinelas. Medyo malaki lang. Hay, guminhawang pakiramdam ng paa ko. Ani Frenzy na inikot-ikot pa ang paa. Pinunasan niyang pawis nito sa noo. Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Baka pagalitan ka.
Inismiran siya ng dalaga na ikinatawa niya. Bakit? Mukha ba akong bata? Kahit na ba? Siyempre, magtataka sila ba't hindi ka pa nauwi lumalalim ng gabi. Umiling ito bago siya tinalikuran para isalang ang kaldero na may bigas sa kalan. Sanay naman na si mama. Minsan nga 3 araw akong hindi nakakauwi dahil sa trabaho. Sumandal siya sa pader na malapit dito. Ang papa mo? Wala. May ibang pamilya na yata. Kibit balikat na sagot ni Frenzy. Hindi ko alam. Wala na akong balita. Simpleng reaksyon ng binata. Ikaw, umuwi ka sa magulang mo kapag walang trabaho? Umiling si Michael. Hindi makauwi sa Bicol. Bukod sa walang time kulang pa na ipadala at gastusin ang perang kinikita ko sa pag-angkas driver. Minsan nga nagdodrive rin ako ng taxi kapag maulan. Mahina ang angkas kapag maulan ang panahon. Hindi ka ba nag-college? You don't need to answer if it bothers you. Okay lang. Pwede kang magtanong. Wika ng binata. Hindi na kaya mag-college. Struggle na nga nung high school. Muntik nang hindi makagraduate dahil naghiwalay ang magulang ko tapos, ayun, may sarili-sarili ng pamilya. Naiwan akong mag-isa. Mabuti na lang at may mabait akong lola sa Bicol. Pasensya na. Malungkot na turan ng dalaga. Tinawanan lamang niya ang dalaga bago bumalik sa kama at pinanood itong maghalughog ng kusina niya. Tapos ay kung ano-anong komento ang maririnig niya mula sa dalaga. Upo ka kaya muna rito. Hayaan mo na dyan. Hindi niya akalain na mangyayari ang mga senaryo nakikita ngayon ng kanyang mga mata. Ni sa hinagap niya ay hindi ito mangyayari. High school pa lang sila ay alam niyang mahirap abutin si Frenzy. Matalino ito at talagang nag-i-excel sa lahat. Pero heto ngayon at naglilinis ng kusina niya ang masungit at maarting si Frenzy na nililigawan niya noong high school. Pero lagi siyang natatarayan. Nakasuot pa ito ng pang-opisina. Frenzy. Ano? Kita mo naglilinis ako Huwag na nga kasi. Ako na bukas. Ay! Sabing magpahinga ka dyan ang kulit mo. Napakamot siya sa batok. Nakakahiya kasi. Ano namang nakakahiya? Napailing na lang si Michael. Matigas rin pala ang ulo ng dalaga. Tahimik na lamang niya itong pinapanood. Napapangiwi siya dahil tagaktak na ang pawis nito. Nang matapos maglinis sa kusina ay saktong luto na ang kanin. Kanina ay bumili na siya sa labas ng ulam. Ipinaghain din siya ni Frenzy bago nakangiti siyang tinawag nito. Kain na tayo. Pagpasok pa lang ni Frenzy sa opisina ay ramdam na agad niya ang kakaibang atmosfera. Lalo na ang ilan sa mga katrabaho niya ay nakatingin sa kanya ng may panghuhusga. Anong meron? Bulong niya kay Monica na nadaanan siya. Hindi ko rin alam, architect. Ipinagkibit balikat na lamang niya at saka nagtrabaho. Tanghali nang pumasok si Engineer Liam na malawak ang ngising naglalaro sa mga labi nito. Architect Frenzy! Maangas na bati nito. Sa table talaga niya agad nagdiretso. Kumusta ka? Kaharap na siya ay ang lakas pa rin ng boses nito. Tila may nilulutong hindi maganda. I'm good, engineer. Thanks for asking. Plain na sagot niya sa lalaki. May tanong lang ako, architect. Malakas pa rin ang boses nito. Bumuntong hininga siya upang maiwasan ang masinghala ng lalaki. If you don't mind, engineer, I am busy. Baka pwedeng mamaya na yan or might as well huwag mo na lang itanong. Hindi ito naniwala. Sa halip ay malakas pa rin ang boses na nagsalita ito, halatang gustong iparinig sa lahat para mapahiya siya. Balita ko angkas driver lang ang boyfriend mo. What? Gulantang na tanong ni Frenzy. Hindi ba? Nakangising turan ni Liam. Baka ano naman ngayon kung angkas driver lang ang boyfriend ko? Mataray na ani ng dalaga. Malakas itong humalakhak. Nangiinsulto. That hurts my feelings, architect Frenzy. Ako na isang engineer na nililigaw sa'yo, inayawan mo para lang sa isang angkas driver? Nasaling mo ang pagkalalaki ko. Excuse me?
Nanligaw or tamang sabihin na ipinagpipilitan mo yung sarili mo? Bakit? Wala bang nagkakagusto sa maangas at mayabang na kagaya mo? Malakas na buwelta niya sa lalaki. Tahimik ang buong opisina. Walang nagkakamaling gumawa ng ingay. Mukhang nagkakamali ka, Architect Frenzy. Maraming mga babaeng naghahabol sa akin pero dahil ikaw ang gusto ko, I don't give them attention. Sa'yo lang ang attention ko, Frenzy. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Liam? Kalalaki mong tao, chismoso ka. I don't mind. Katotohanan naman ang sinasabi ko. Sumandal at humalukip-kip pa ito sa table niya. Kaya kung ako sa'yo, break up with that lowly creature and be with me. Mas may pagmamalaki naman ako kaysa ron dahil mas professional ako. Well, I can strip you with your license para hindi ka na maging professional kapag hindi ka pa tumigil. Engineer Liam. Ang tahimik na opisina ay lalo pang tumahimik dahil sa nagsalita. Engineer Sandler. She acknowledged the newly arrived presence. Tumango ito sa kamuling binalingan ng natameming engineer. Hindi ko kailangan ng empleyadong mapagmatas, Engineer Liam. Mukhang nakabawi na ito. I was just telling the truth, Engineer Sandler. Frenzy don't deserve that kind of man. Ni hindi nga ito nakapag-aral yun. Ano bang pakialam mo, Liam? Nanggagalating singhal ni Frenzy sa lalaki. Hindi na niya alintana ang presensya ng boss nila. Concern lang naman ako sa'yo, Frenzy. Baka, she rolled her eyes. Oh, come on. I don't need your concern, Engineer Liam. Pero gusto ako ng mama mo para sa'yo. Nagkausap na kaming dalawa. Hindi na niya alam paano isasampa sa mukha nito na ayaw niya rito. Pati ang kanyang ina ay dinamay pa. Ang kapal ng mukha mo. Sa huli ay tinanggal ni Engineer Sherwin si Liam sa big project na sana ay stepping stone ng lalaki para mas marami pang opportunity ang dumating dito. Mabuti na lang at hindi yata natanggalan ng lisensyang mayabang na iyon. May problema ba? Tanong ni Michael. Iniangat niya ang muka para tingnan si Michael. Kasalukuyan silang nasa San Luis Cafe. Ang totoo ay nahihiya siya na humarap sa lalaki dahil pakiramdam niya ay hindi niya ito naipagtanggol ng maayos kay Liam. Marahan siyang umiling. Nakapaskilang alanganing ngiti. Wala. Pagod lang. Kamusta ka naman? Maayos na ang pakiramdam mo? Maayos na. Ang galing kasing mag-alaga ng nurse ko saka maganda pa. Inirapan niyang binata. Bolero. Anya sa mataray na tinig. Kinakabahan ka? Kanina pa niya tinatanong si Michael habang nasa biyahe sila pauwi sa bahay ni Frenzy. Ipapakilala niya na ang binata sa kanyang ina. Medyo. Mahina siyang natawa. Bakit? Hindi naman nangangain si mama. Huwag mo na nga akong inaasar. Nakaingos na anito kaya mas malakas siyang natawa. Ang binata ang nagmamaneho ng sasakyan niya. Siya na kaso ay nagpresenta si Michael tapos ay magkukommute na lang daw ito pauwi. Mamaya baka ipahiram na lang din niya ang sasakyan niya para hindi na ito mahirapan pang umuwi. O Frenzy, maaga kang nakauwi ngayon. Sa lubong ng kanyang ina. Nagmano siya rito bago nilahad ang kamay sa banda ni Michael na natuod na yata sa likuran niya. Si Michael po, boyfriend ko ma. Oh? Halata ang gulat sa mukha ng ina. Talaga? Pasok kayo. Maaliwalas ang bukas ng mukha ng ina ni Frenzy kaya akala niya ay ayos na. Ngunit unti-unting nagbago ang hilatsa nito nang habang kumakain ay tanungin nito si Michael. Anong trabaho mo, iho? Tumingin muna sa kanyang binata bago ito bumaling sa ina. Lumunok muna bago sumagot. Nginitian niya ito para sabihing ayos lamang ang lahat. Angkas driver po ang trabaho ko. Minsan nagdadrive din po ng taxi. Pumapasok din po ako sa construction kapag may libreng oras para pandagdag po sa gastusin at padala sa probinsya. Huli ni Frenzy ang pag-ismid ng kanyang ina at nang mapasulyap sa kanya at nang makitang pinagmamasdan niya ay agad nang umiti ang ginang. Ganun ba? Masipag ka palang bata. Ay, mabuti yan, makatulong sa pamilya. Maiksing anito bago tumayo at nagtungo sa kusina.
Paglabas ay may dala na itong carbonara. Oh, kumain ka ng carbonara, iho, at baka hindi ka pa nakakatikim niyan. Ma, ayos lang, Frenzy. Mahinang ani Michael. Okay lang, hindi pa talaga ako nakakatikim. Kaya kumain ka. Sige na, huwag ka nang mahiya. Inusog nito sa harapan ni Michael ang bandehado. Salamat po. Oo, kaya itong architect ko iginapang ko talaga para makatapos. Para naman, alam mo na, makakain naman ng masasarap. At saka para naman hindi kung sino-sinong pipitsugin lamang ang mapangasawa. Ay, sana hindi ka ma-offend, iho Michael, ano? Hindi po. Napakabuti nga po ninyong magulang dahil talagang iniisip ninyo ang kapakanan ng anak ninyo. Hanggang sa matapos ang hapunan ay panayang parinig ng ina ni Frenzy kay Michael. Siya ang hiyang-hiya sa mga lumalabas sa bibig ng ina. Hindi man ipinupunto na para talaga kay Michael, ang sinasabi ay halata namang para talaga rito ang mga sinasabi niya. Michael, pasensya ka na sa mama ko ah. Siya na ang humihingi ng dispensa. Kasalukuyan silang nasa labas ng gate. Hinihintay niyang makasakay ang binata. Magkukommute ito. Narinig kasi ng ina niya na ipapahiram niya ang sasakyan ay agad itong umalma. Gagamitin ko ang sasakyan mo bukas, Frenzy. Sira ang sasakyan ko. May bibilin ako sa mall. Ayoko namang mag-commute dahil siksikan. Ang babaho ng mga nakakasabay dahil sa pawis. Wala siyang nagawa kundi ang yumuko at humingi ng pasensya sa kasintahan. Mag-iingat ka ha. Anya, sorry ulit. Hindi ko alam na gano'n namang sasabihin ni mama. Nakakahiya. Hinawakan siya nito sa kaliwang pisngi. Marahang hinaplos habang malambot na nakatingin sa kanya ang malamlam nitong mga mata. Ayos lang, Frenzy. Totoo lang naman yung sinabi ng mama mo. Hindi tama yun. Minalit ka eh. Naiiyak na ang dalaga. Natatakot na siya na dahil ay baka iwan siya ni Michael dahil lang sa sinabi ng ina niya. Hayaan mo, kakausapin ko si mama. Hindi pwedeng ganoon na lang yun. Kinabig siya nito para ipalob sa mga bisig nito at niyakap siya ng mahigpit bago hinalikan sa tuktok ng ulo. Baka magkaroon lang kayo ng hindi pagkakunawaan ng mama mo kapag kinumpronta mo siya. Hayaan mo na lang. Michael naman. Ano? Ba't ko umiiyak, Frenzy? Kasi naman eh. Bahagya itong lumayo habang natatawa. Ayos nga lang. Okay lang ako. Alam ko naman sa sarili ko na nagsisikap ako. Lalo na ngayon na architect ang girlfriend ko. Mas lalo akong magsisikap para maging karapat-dapat sa tabi mo. Para siyang bata na nagpapadyak dahil sa frustration na nararamdaman. Ano? Natatawang ani ng binata. Cute mo. Komplemento nito upang mapangiti lang ang dalaga. Ang totoo ay nasaktan siya sa mga sinabi ng ina ni Frenzy. Masyadong nakakapanliit ang mga sinarita nito. Pero sa kabilang banda ay tumimo ito sa isip niya upang mas lalong magpursige. Hindi niya minasama ang bawat salita, pagkos ay gagawin niya iyong inspirasyon. Aba, magpapakamatay ka naman yata, Mike. Puna ni June. Madaling araw na naman, hindi ka pa rin titigil? Bakit ikaw? Kanina pa ako hindi tumanggap ng booking. Nakatambay nga lang ako. Wala namang gagawin sa bahay. Natatawang ani ng kaibigan. Siya naman ay kailangang kumayod at magsikap. Pag nagkasakit ka na naman yan. Ngumisi siya, nagmamayabang. Aba, yabang, palibhasa may arkitek na nag-aalaga. Ingos ng kaibigan. Kaya lang, hindi naman tanggap ng ina. Pangasar nito, gago. Ang maikling tugon ng binata. Ganoon ang ginagawa ni Michael. Alam niya, hindi sapat. Pero kailangan niyang ipakita na karapat-dapat siya para kay Frenzy. Michael, nasan ka? Ilang araw na niyang hindi nakikita si Frenzy dahil sa kayod niya at sa pagtatrabaho. Halos hindi na nga rin niya ito na iti-text o nakakausap sa tawag. Kauwi ko lang. Anya habang hinuhubad ang sapatos. Bakit gising ka na? Narinig ni Michael ang mahinang tawa nito. Hindi pa ako natutulog. Tinapos ko pa yung sketch na kailangan sa project. Matutulog ako pagkatapos nitong tawag.
Ilang oras? Mga 2 hours, maybe? Kailangan ko pang bisitahin ang project site. Sa hapon ka na bumisita ron, matulog ka muna. How about you? Mag-work ka rin mamaya agad? Sagot niya. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nang mapahika pa siya dahil sa pagod at antok. Matulog ka na, Frenzy. Sa hapon ka na magpunta sa site. Ikaw din. Baka akala mo hindi ko alam na halos patayin mo na ang sarili mo sa pagtatrabaho. Michael, sinasabi ko sa'yo. Bahagyang natawa ang binata. Opo, mahal ko. Alright, I have my eyes on you, baby. You know me. Yang si Jun talaga. Chismoso. Anya na marahang natawa pa. Isang beses lang nagkaharap ang dalawa pero nagkapalitan na yata ng numero kahit social media accounts. Maayos sila ng dalaga. Kahit na hindi man halos magkita at sandali lang ang pag-uusap sa text at tawag ay ayos ang naging relasyon nilang dalawa. Hanggang sa dumating ang punto na tila ba pakiramdam niya ay umiiwas sa kanyang kasintahan. Jun, nag-text sa'yo si Frenzy? Tanong niya sa kaibigan. Sabado, kasalukuyan silang nakatambay sa kanto. Hindi siya pumasok sa trabaho at ganoon din si Jude. Dahil sasamahan daw siya nito na magmukmuk. Isang linggo na kasi niyang hindi nakikita ang dalaga. Nakakausap man niya ay sobrang sandali lamang. Ang dahilan ay sobra itong busy sa trabaho. Nauunawaan naman niya at naiintindihan kahit na hindi niya alam kung paano ba ang trabaho ng isang architect. Bakit? Hindi mo nakakausap? Ngayong maghapon, hindi man lang nag-text. Kahapong umaga pa yung last na update niya. Saad niya bago uminom ng soft drink sa plastic. Busy, hayaan mo na muna. Bumuntong hininga siya. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Tila ba may mangyayari na hindi inaasahan, na hindi niya magugustuhan. Nadudurog sa puso at buong pagkatao ng binata. At hindi nga nagtagal, dumating na ang pinangangambahan ni Michael. Ilang araw na walang paramdam si Frenzy hanggang sa isang araw ay makatanggap siya ng isang masakit na mensahe mula sa dalaga. Kasalukuyan siyang nasa trabaho. May pipick upin siyang pasahero nang matanggap ang text nito. Let's break up. Iyon lang. Tinatawagan niya hindi na ito sumasagot. Hindi na makontak. Iyon lang. Walang ibang dahilan. At ang masakit pa ay niwala man lang paliwanag. Matapos ang text niyang iyon kay Michael ay halos hindi na siya lumabas ng kanyang kwarto. Iyak siya ng iyak. Wala siyang magawa. Mas mahal niya ang kanyang ina higit kanino man. Tawag ng tawag na rin sa kanya si Monica at ang ibang mga katrabaho. Mabuti na lamang ay hindi pa tumatawag ang kanyang boss. Hindi niya alam ano ang idadahilan dito. Frenzy! Hiyaw ng kanyang ina mula sa labas ng kanyang silid. Binabayo nito ang pinto ng kwarto, pilit na pinabubuksan sa kanya. Ano ba? Hindi niya ito pinansin. Mahal niya ang ina. Sinunod niya ang gusto nito pero hindi ba maaaring i-comfort niya ang sarili? Ano, magmumukmuk ka para lang sa angkas driver na yon? Anong pumasok sa utak mo? Pumatol kasi hindi mo ka-level. Pinasukan na yata ng hangin yung utak mo. Nakakahiya sa mga kapitbahay na nakakakita sa inyong dalawa na magkasama. Ano na lang ang sasabihin nila na isa kang tanyag na architect? Tapos, pumatol lang sa katulad ng isang lalaking yon? Mabuti na lang at pinagtakpan ni Liam yung kagagahan mo. Mahiya ka naman ron sa tao. At oo nga pala, halos lagi nang nagtutungo sa kanila si Liam. Tuwang-tuwa naman ang ina dahil sa mga regalong dala ng lalaki. Wala pang balak pumasok si Frenzy kung hindi pa tumawag ang kanyang boss. Ayan, mabuti naman at lumabas ka na rin sa hawla mo. Sa lubong ng kanyang ina nang makita siyang pababa ng hagdan. Papasok ka na ba? Ay, tawagan mo si Liam, magpasundo ka. Gagamitin ko ang sasakyan mo. Mariing na papikitang dalaga. Ma, please. Ano, magagalit ka sa akin dahil ayaw ko sa lalaking yon? Gwapo nga, mahirap naman. Hindi ka mabubusog ng gwapo lang, Frenzy. Huminga siya ng malalim upang kalmahin ang nag-aalab na damdami. Ayaw niyang sumagot. Hahaba lamang ang diskusyon. Ayaw niyang maging walang galang sa ina at kahit na hindi makatarungan ang nagawa nito. Alis na ako, ma. Paalam niya sa kalumabas ng bahay. Tawagan mo si Liam.
Pahabol pa nito, ngunit hindi na niya ito pinansin. Nang makalabas ng gate ay natigilan siya nang makita kung sino ang naghihintay sa kanya sa labas. Frenzy, mag-usap naman tayo. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na, Michael. Baka makita ka pa ni Mama. Marahas itong umiling, desidido na makausap siya. Please, mag-usap naman tayo. Sobrang sakit na makita itong umiiyak at halos lumuhod sa pagmamakaawa, makausap lamang siya. Tinalikuran niyang binata upang itago ang pagbalatay ng sakit at pagtulo ng kanyang luha. Huwag naman ganito, Frenzy. Nagsisikap naman ako Hindi pa ba sapat? Mas magsisikap ako. Kung kinakailangan na huwag na ako matulog para magtrabaho. Gagawin ko, Frenzy. Basta, pakiusap naman Please, huwag mo naman akong iwan. Frenzy, ako na ang tumawag kay Lee. Anong ginagawa rito ng lalaking yan, Frenzy? Masakit na ang puso niya, pero mas lalo yatang sumasakit ang ulo niya dahil sa ina. Sinasabi ko sa iyong babae ka, hindi ko matatanggap ang lalaking yan. Hindi kita ginapang sa hirap para lamang magutom dahil inuna mo ang kalandian kaysa sa pag-iisip ng tama. Ma, ano ba? Ano? Sinasabi ko lamang ang totoo. Hindi ka pakakainin niyang pagmamahal na yan. Ma, gigil na hiyaw niya sa kanyang ina. Hindi na ito nahiya sa mga kapitbahay at mga dumaraan. Kaya siguro iniwan ka ni Papa dahil dyan sa ugali mo. Puno na siya. Punong-puno na. Lagi niyang naririnig iyon sa mga kamag-anak nila sa father's side. Kaya rin hindi siya nagpupunta ng matagal sa mga ito dahil puro ismid at irap ang nakukuha niya. Anong sabi mo? Lagi mong pinipressure si Papa sa mga luho mo. Lagi mong inaaway. Frenzy! Ano, susumbatan mo ko dahil lang sa pinipigilan kita dyan sa hangal mong pag-ibig? Hindi kita ginapang para lang magutom sa kahirapan kapag yung lalaking yan nakatuluyan mo. Saad nito sa kanya. At dinuro-duro pa si Michael na nakatayo lamang sa tabi. Lumayas ka rito, hindi ka nababagi sa anak ko. Sa halip na pumasok si Frenzy sa trabaho, ay tumambay na lamang siya sa paborito niyang coffee shop. Wala siya sa huwisyo para magtrabaho. Nagpaalam lang siya kay Engineer Sherwin na hindi pa rin makakapasok. Do you have a problem? Napangat ang tingin niya sa nagsalita. Ito pala ang may-ari ng cafe. Miss Alicia, kayo pala. Umupo ito sa upuan na nasa harap niya. May problema ba? Marahan siyang umiling. Ayaw magsalita. Hindi pa niya kayang mag-share sa ibang tao. She's been torn between her mother and her love for Michael. Tumango-tango ang babae sa kanyang harap. Okay, kapag handa ka nang mag-share, pwede mo akong hanapin, okay? Salamat, Miss Alicia. Alright, order anything you want. Libre ko na. Nagpatuloy ang takbo ng buhay ni Frenzy matapos ang araw na iyon. Patuloy na lumaban kahit na nasasaktan. After that confrontation with her mother and Michael, wala na siyang balita sa binata. Ang huling text na sinabi nito ay aayusin ang sarili at pabalik kapag hindi na nakakayang humarap sa kanyang ina. At kahit magkasama sa bahay, halos hindi rin sila nagkikita ng ina. Sinasadya niya. Aalis siya ng halos madaling araw pa lang at uuwi kapag alam niyang tulog na ito. Architect, pinapatawag ka ni Engineer Sandler sa office niya. Masama niyang tinignan ng kasamahan. May ginagawa ako. Pakisabi, baka pwedeng maghintay siya? Malaki ang pinagbago ng dalaga matapos ang araw na iyon. Tutok sa trabaho, masungit sa lahat, halos ayaw nang may kumakausap at gusto ay lagi lang nag-iisa. Urgent daw po. Nagdadabog na tumayo siya saka lumabas ng opisina. Simangot siyang tumayo sa harap ng elevator na marami rin ang nag-aabang. Good afternoon, Architect. Saan po ang punta? Bati ng isa. Kay Engineer Sandler. Wala sa emosyon na anya. Siksikan sa elevator. Naiinis siya. Ang bilis niyang mainis tapos ay iiyak. Hindi niya malaman ang nararamdaman niya. Maging sa mga kaibigan niya ay ganon din ang kanyang ugali. Inuunawa na lamang siya ng mga ito. Kay Engineer. Maiksing imporma ni Frenzy sa sekretary na nasa labas ng opisina ng boss. May kausap lang po sandali si Engineer. Saglit lang po. Anito, saka pumasok sa loob. Maya-maya ay lumabas din agad ito.
You may come in, architect. Tinanguan lamang niya ang babae sa katuluyan ng pumasok sa opisina. Ngunit napadda siya nang makitang may kalong na babae ang boss nila. Excuse me, engineer? Nanlaki ang mata ng babaeng kandong ni Engineer Sherwin bago ito bumaling dito. Babae mo, Sherwin? Ha? Mahina siyang natawa. Totoo nga ang balita na malditang girlfriend ni Engineer Standler. Ano ka ba, Rosh? Si Architect Frenzy yan. Oh, the one who's designing our condo building? Sagot ni Engineer. May pag-uusapan lang kami. Ano pong pag-uusapan nating engineer? Agad na tanong ni Frenzy sa amo ng makalabasang girlfriend nito. I know what your problem is. Hindi na siya nabigla. Sino bang hindi makakaalam kung halos ipagsigaw na ni Liam na ikakasal na raw silang dalawa at aprobado ng mama niya. Bumuntong hininga siya. Hindi niya lamang isasagot. Wala naman kasi sa hitsura ng boss niya ang makialam. Well, kung gusto mong lumayo muna at makapagpahinga sa kakulitan ng alam mo na. Saad nito bago magkibit balikat. Tapos ay may iniabot sa kanyang isang folder. Ano po ito? Gulat naman na tanong niya. A big project at Marinduque. May pinapagawang malaking subdivision doon ng kapatid ko. Wala pa siyang mga taong nakukuha. But I can pull some string and recommend you to her. After that, may isa pang folder ang agad na inabot sa kanya ng lalaki. Another project, also in Marinduque. A hotel and resort. Napalunok ang dalaga. The offer was tempting. Matagal na niya sanang gustong lumayo muna. She feels suffocated whenever she's at home, lalo na kapag naroon si Liam at kung ano-ano ang planong nabubuo nito kasama ang ina. When is that? Naninimbang niyang saad. Kukunin mo? Taas kilay na ani ng amo niya. Yeah, it's tempting. Anya at bumuntong hininga. Mahina itong tumawa. Kahit papaano naman pala ay may pakialam sa mga empleyado itong boss nila. Good, I'll call my sister now. You can go unpack your things. Tapos tatawagan kita pag okay na. Balik ka rito. I'll send you there with the chopper. Galanting anito. Wow, sosyal. Hindi mapigil ang biro niya. Hindi ba ako sasabay sa ibang papadala roon? Umiling ang amo niya bago magsalita. My sister has her own people. Ikaw lang ang may iba ron. Oh, okay. Alam niyang ginagawa lang ito ng lalaki dahil nakikita nito ang struggle niya. Kahit papaano naman ay nakakausap niya ito na tila isang kaibigan. Salamat, Sherwin. Madamdaming pasasalamat niya. Sherwin just genuinely smiled. No worries. I know the struggle. Isang buwan, 2, 3, hanggang sa maging 1 taon, nagpakabisi sa trabaho ang dalaga. Unang taon, medyo nag-i-struggle siya. Nangangapa dahil hindi niya kasanay ang mga katrabaho. Sa dami ng mansyon na ipinatayo sa subdivision para ibenta, ay hindi na niya alam kung paano ito tatapusin. Gusto ni Mrs. Shamia Pineda na iba-iba ang designs at interiors ng bahay, kaya naman talagang hirap na hirap siya. At nangangapa, lalo na nga't hindi siya sanay sa mga kasama. Even on her daily basis, nangangapa ang dalaga. Dahil nga iba ang buhay niya noong nasa syudad kaysa sa probinsya. Kaya pa? Ninitian niya si Dustin, engineer ito sa nasabing project. Medyo nangangapa pa rin, anyang natatawa. Ang hirap mag-adjust. Lalo na kung lumayo man siya ay hinahabol pa rin siya ng problema. Laging tumatawag ang kanyang ina at tinatanong kung kailan siya uuwi para raw sa kasal nila ni Liam. Panay rin ang text at tawag ni Liam na hindi naman niya sinasagot. Ganun talaga. Kasasan ba't masasanay ka rin dito sa probinsya? Maganda naman rito gawa ng walang polusyon. Hayag ni Dustin. Kaya nga, pagsang-ayon niya rito. 2 taon hanggang maging 3, 4 at 5. Nasanay na siya sa probinsya. Kahit tapos na ang projects at maaari na siyang bumalik ng Maynila ay hindi niya ginawa. At sa nakalipas na mga taon na iyon ay wala siyang naging balita kay Michael. Sa totoo lamang, kahit anong liwaliw niya at subsob sa trabaho ay hindi pa rin niya ito nakalimutan. Kumusta na kaya siya? Bulong niya sa kawalan.
Nakasilip siya sa papalubog na araw, nagmumuni-muni at inaalala ang kasiyang sandaling ipinaranas sa kanya ni Michael. Naalala mo pa kaya ako? Muli niyang bulong. Dahil si Frenzy, ay oo, hindi niya nakakalimutan ng binata. Tuwing gabi, makalipas man ang maraming taon, nakakatulugan pa rin ni Frenzy ang pag-iyak dahil sa pangihinayang sa pagmamahalan nila ng binata. Hanggang isang araw tila naglaro ang tadhana. Kasalukuyan siyang nasa Victor's Diner at kumakain kasama si Monica. Nagpa siya ang babae na mag-resign sa trabaho at samahan na lamang siya sa pagmumukmok. Lalo na taga Marinduque naman pala ito. Mas natuwa nga dahil makakasama nito ang anak. Anong meron? Bakit ang daming pumaparadang sasakyan sa labas? Takang tanong ni Frenzy sa kaibigan. Halos sunod-sunod kasi na pumaradang mga mamahaling sasakyan sa labas ng diner. Mukhang may politiko yata o di kaya ay mayamang negosyante ang dumating. Baka mga politiko o negosyante, hindi na bago rito sa probinsyang magpagala-galang matataas na tao. Sagot ni Monica. Nahigit ni Frenzy ang paghinga dahil sa gulat at pagkabigla. Nang makilala ang lalaking kasabay na pumasok ni Governor Trent Darion Valte sa pinto ng kainan. Michael Tuazon on his usual black shirt and pants. Napalunok ang dalaga ng pagtapak pa lamang nito sa loob ay nagtama agad ang kanilang mga mata. Diba? Si ano yan? Bulong ni Monica. Ramdam din ni Frenzy ang sunod-sunod na pagsiko sa kanya ng babae. Pero hindi niya ito pinapansin dahil magkatitigan pa rin sila ng nakangiting si Michael. Muli ay napalunok ang dalaga at pilit na iniiwas ang tingit. Halos hindi siya makahinga dahil sa bilis ng kalabog ng kanyang dibdib. Tara na Monica, let's go. Mabilis na aya niya sa kanyang kaibigan. Hila-hila niya ang naguguluhang babae. Laking pasasalamat lang niya dahil hindi ito nagtanong hanggang sa makauwi sila. Ilang beses na ganoon ang nangyari. Pinaglalaroan talaga sila ng tadhana dahil sa ikalimang beses ay muli silang pinagtagpo sa palengke. Hey, casual na bati nito. Siya naman ay hindi malaman kung ngingiti o tatalikuran na lamang ang binata. Hay, nag-iiwas na bati ng dalaga. Kumusta ka? Marahang tanong ni Michael. Sobrang casual nito makitungo sa kanya. Natatakot tuloy siya dahil ay baka pamukhaan siya ni Michael. Dahil mukhang nagtagumpay itong ayusin ang sarili. Mukhang nagsumikap talaga ang binata para makamit ang kung anong mayroon ito ngayon. Hindi siya makatingin ng diretsyo rito. Ayos lang naman ako. Sige, mauna na ako. I need to go home. May trabaho pa ako. Balak niyang mamalengke, pero dahil nakasalubong niya si Michael ay baka bukas na lang. Sandali, agap ni Michael sa kanya. Bakit? Ikiniling nito ang ulo. Tila pinag-aaralan siya. Hindi ka mamamalengke? Tutulungan kita. Alam mo naman na expert ako dyan. Anito, sa kabahagyang tumawa. Hindi mayalis ni Michael ang tingin sa katabing dalaga. Kasalukuyan itong namimili ng isdang bibilhin. Wala sana siyang balak na magtungo sa palengke dahil may gumagawa na niyon para sa kanya. Kaso ay nakita niya ang dalaga, kaya ay sinundan niya ito. Mukha lang na umiiwas si Frenzy sa kanya, kaya nag-offer siya na tulungan na itong mamalengke. Ayaw niyang mawala na naman ito sa paningin niya. Sa buhay niya. Nagsumikap siya at swinerte dahil sa dalaga. Ginawa niya itong inspirasyon para magsumikap. Mukhang mahal na mahal mo ang asawa mo, ano sir? Napakurap siya at nabaling sa nagtitinda na tumabi sa kanya. Po? Mukhang narinig din iyon ni Frenzy. Agad itong umiling. Hindi po kami halata sa iyong kilos, lalo na sa mga mata mo na kumikinang habang nakatitig kay ma'am. Malamlam ang mga matang bumaling siya kay Frenzy na nakatingin na rin sa kanya. Opo, mahal na mahal nga. Sagot niya sa nagtitinda pero nakapako ang tingin sa dalaga. Ay, nako, ganyan na ganyan din kami ng asawa ko nung nabubuhay pa. Masayang wika ng matanda. Ay siya, paglingasing mabuti ang pagmamahal upang hindi mawala at mamatay.
Tahimik ang dalaga, talagang umiiwas na sa kanya matapos ang tagpong iyon. Pinilit na nga lang niya itong sumakay sa sasakyan niya upang maihatid sana para hindi na ito mamasahe pa. Bakit mo sinabi iyon? Para saan? Para pamukhan ako? Tila wala sa huwisyo na sikmat ni Frenzy. What are you talking about? Medyo nasasanay na siya sa wikang Ingles dahil sa mga investors at customers ng store. Hindi ko gagawin ng bagay na yan kailanman. Hinding-hindi. Yumuko ito at ibinaling ang tingin sa daan. Hindi na nagkamali kahit sulyap sa kanya. Nasasaktan siya dahil siniisip ng dalaga sa kanya. Wala naman siyang ibang intensyon kundi muling mapalapit sa dalaga. Ngayong sa palagay niya ay maaari na siyang muling humarap sa ina ni Frenzy at hingi ng kamay ng dalaga para sa kasal. Kailanman ay hindi niya ito nakalimutan. Paanong kakalimutan niya kung ito ang dahilan ng kanyang pagsisikap? Anong ginagawa mo rito? Magkahalong maangat gulat na tanong ng dalaga sa binata. Nginitian niya si Frenzy bago buksan ang pinto ng passenger seat. Sinusundo ka. Come on, Frenzy. Ihahatid na kita. Hindi naman na kasi sana kailangan. Naglalakad lang talaga ako papasok sa trabaho kasi malapit lang. E di maglalakad tayo. Anya, saka isinara ang pinto ng sasakyan. Alam niya kung saan ito nagtatrabaho. Malapit nga lang talaga, kaya lamang ay gusto niya sanang dalhin muna ito sa isang resto para kumain. They are walking side by side. Michael is tempted to hold Frenzy's hand but choose not to. Baka magalit ang dalaga. Frenzy, Bakit? can we talk about us? Huminto ito saka siya hinarap. Napalunok si Michael dahil sa pagtatama ng kanilang mga mata. Tulad pa rin ng dati, malakas pa rin ang epekto ng titig ni Frenzy sa kanya. Kahit noong high school, tuwang-tuwa na siya kapag natingnan ng dalaga, kahit na masamang titig iyon dahil galit sa kakulitan niya. Anong pag-uusapan natin tungkol sa ating dalawa? Iyong tayo. Tayong dalawa. Umiwas ito ng tingin, humarap sa malawak na kaparangan. Hindi ka ba galit? Mahina siyang natawa. Galit? Bakit naman? Huwag ka nang magmaang-maangan, Michael. Please. Hindi. Lakas loob na niya itong hinawakan sa magkabilang balikat. Nanatili siyang nakatayo sa likuran ng dalaga. Bakit naman ako magagalit sa babaeng mahal ko? Natural lang na piliin mo ang mama mo dahil totoo naman ang sinabi niya noon na hindi ka pinag-aral para bumagsak lang sa kung sino. Balak niyang mamalengke, pero dahil nakasalubong niya si Michael ay baka bukas na lang. Sandali. Agap ni Michael sa kanya. Bakit? Ikiniling nito ang ulo. Tila pinag-aaralan siya. Hindi ka mamamalengke? Tutulungan kita. Alam mo naman na expert ako dyan. Anito, sa kabahagyang tumawa. Hindi mayalis ni Michael ang tingin sa katabing dalaga. Kasalukuyan itong namimili ng isdang bibilhin. Wala sana siyang balak na magtungo sa palengke dahil may gumagawa na niyon para sa kanya. Kaso ay nakita niya ang dalaga, kaya ay sinundan niya ito. Mukha lang na umiiwas si Frenzy sa kanya, kaya nag-offer siya na tulungan na itong mamalengke. Ayaw niyang mawala na naman ito sa paningin niya, sa buhay niya, sa buhay niya. Nagsumikap siya swinerte dahil sa dalaga. Ginawa niya itong inspirasyon para magsumikap. Mukhang mahal na mahal mo ang asawa mo, ano sir? Napakurap siya at nabaling sa nagtitinda na tumabi sa kanya. Po? Mukhang narinig din iyon ni Frenzy. Agad itong umiling. Hindi po kami halata sa iyong kilos, lalo na sa mga mata mo na kumikinang habang nakatitig kay ma'am. Malamlam ang mga matang bumaling siya kay Frenzy na nakatingin na rin sa kanya. Opo, mahal na mahal nga. Sagot niya sa nagtitinda pero nakapako ang tingin sa dalaga. Ay, nako, ganyan na ganyan din kami ng asawa ko nung nabubuhay pa. Masayang wika ng matanda. Ay siya, paglingasing mabuti ang pagmamahal upang hindi mawala at mamatay. Tahimik ang dalaga, talagang umiiwas na sa kanya matapos ang tagpong iyon. Pinilit na nga lang niya itong sumakay sa sasakyan niya upang maihatid sana para hindi na ito mamasahe pa. Bakit mo sinabi iyon? Para saan? Para pamukhan ako?
Tila wala sa huwisyo na sikmat ni Frenzy. What are you talking about? Medyo nasasanay na siya sa wikang Ingles dahil sa mga investors at customers ng store. Hindi ko gagawin ang bagay na yan kailanman. Hinding-hindi. Yumuko ito at ibinaling ang tingin sa daan. Hindi na nagkamali kahit sulyap sa kanya. Nasasaktan siya dahil siniisip ng dalaga sa kanya. Wala naman siyang ibang intensyon kundi muling mapalapit sa dalaga. Ngayong sa palagay niya ay maaari na siyang muling humarap sa ina ni Frenzy at hingi ng kamay ng dalaga para sa kasal. Kailanman ay hindi niya ito nakalimutan. Paanong kakalimutan niya kung ito ang dahilan ng kanyang pagsisikap? Anong ginagawa mo rito? Magkahalong maangat gulat na tanong ng dalaga sa binata. Nginitian niya si Frenzy bago buksan ang pinto ng passenger seat. Sinusundo ka. Come on, Frenzy. Ihahatid na kita. Hindi naman na kasi sana kailangan. Naglalakad lang talaga ako papasok sa trabaho kasi malapit lang. E di maglakad tayo. Anya, saka isinara ang pinto ng sasakyan. Alam niya kung saan ito nagtatrabaho. Malapit nga lang talaga, kaya lamang ay gusto niya sanang dalhin muna ito sa isang resto para kumain. They are walking side by side. Michael is tempted to hold Frenzy's hand but choose not to. Baka magalit ang dalaga. Frenzy, Bakit? can we talk about us? Huminto ito saka siya hinarap. Napalunok si Michael dahil sa pagtatama ng kanilang mga mata. Tulad pa rin ng dati, malakas pa rin ang epekto ng titig ni Frenzy sa kanya. Kahit noong high school, tuwang-tuwa na siya kapag natingnan ng dalaga, kahit na masamang titig iyon dahil galit sa kakulitan niya. Anong pag-uusapan natin tungkol sa ating dalawa? Iyong tayo. Tayong dalawa. Umiwas ito ng tingin, humarap sa malawak na kaparangan. Hindi ka ba galit? Mahina siyang natawa. Galit? Bakit naman? Huwag ka nang magmaang-maangan, Michael. Please. Hindi. Lakas loob na niya itong hinawakan sa magkabilang balikat. Nanatili siyang nakatayo sa likuran ng dalaga. Bakit naman ako magagalit sa babaeng mahal ko? Natural lang na piliin mo ang mama mo dahil totoo naman ang sinabi niya noon na hindi ka pinag-aral para bumagsak lang sa kung sino. Sorry, Michael. Dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang kung anong meron tayong dalawa kay mama. Pinihit niya si Frenzy paharap sa kanya at parang may sumuntok sa kanyang dibdib nang makita ang mukha nitong hilam sa luha. Dahan-dahan niya itong pinunasan. Nauunawaan ko, Frenzy. Don't cry, okay? Tila natuod siya nang bigla siya nitong yakapin. Namiss ko ang yakap mo. Namiss din kita, Michael. Lumipas man ang maraming taon, kung mahal mo ang isang tao ay hindi mawawala ang pagmamahal na ito. Subukin man ang problema at magkahiwalay, gagawa ang tadhana upang muling maglapit at magkita. Akala ko ba kailangan mo nang lumuwas? Usisa ni Frenzy kay Michael na prenting nakaupo sa sofa sa sala ng maliit niyang kubo. Oo, kubo. Tama lang para sa katulad niyang nag-iisa. Kubo man iyon pero kumpleto naman sa gamit. Nagbago isip ko. Dito na muna ako. Hindi ka naman kasi sasama paluwas eh. Nakangusong anito. Nagpapakyut ka dyan. Di ka naman cute. Pangasar ng dalaga. Okay lang. Mahal mo naman. Ba't ka namumula? Kinikilig ka? Inirapan niya ito bago tumalikod at nagtungo sa kusina para ikuha ng merienda ang lalaki. Pagbalik niya ay nakayup-yup na ito, yakap ang throw pillow. Magmerienda ka na at lumawas ka na ng Manila. Kawawang mga tauhan mo ron. Noong nakaraan ay naikwento sa kanya ng binatang lahat ng nangyari rito matapos ang kanilang paghihiwalay. Anito ay hindi ito tumigil sa pagtatrabaho. Lahat ng racket ay pinasok para makaipon. Kahit nilalagnat ay pumapasok pa rin sa trabaho. Iyak ng iyak ang dalaga nang marinig ang kwento nito. Hindi mo naman kasi kailangan gawin yun. Hindi mo kailangan patayin ang sarili mo para may mapatunayan ka kay mama. Tanggap kita kahit ano ka pa, Michael. Natinawanan lamang ng binata. Hindi ganoon. Kung talagang gusto at mahal kita, kailangan kong magsikap para naman may pagmalaki niya ako sa mga kaibigan niya. Saka, para hindi nakakahiyang tumayo sa tabi mo.
Sorry, Michael. Dahil sa mga sinabi ni Mama, naghirap ka lalo kahit na hindi mo naman kailangang gawin. Hindi mo kailangang magpa-impress kay Mama dahil hindi naman siyang makakasama mo. Hindi naman siya ang pakakasalan mo. Ako, di ba? Oo, ikaw lang. Ikaw lang, Frenzy. Pero, paanong nagbago ang lahat? Kimi itong ngumiti bago punasan ng luha sa kanyang pisngi. Nagtataksi ako. Madaling araw na. May sumakay na mayamang babae papunta sa airport. Nasiraan daw yung sasakyan niya kaya napilitang magtaksi. Tapos nung hinatid ko na sa airport, may niiwan palang bag. Hindi ko na binuksan dahil alam ko naman na kung kanino susoli. Ayun, sa tuwa yata, binigyan ako ng pangnegosyo. At dahil mahilig naman ito sa mga sasakyan, ay naisipan nitong magbukas ng motorcycle dealership store na lumago ng lumago at nagkaroon ng branches sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Bahala na sila ron. Kapag bumagsak at nalugi ang negosyo, mawawalan sila ng trabaho. Siraulo ka talaga. Natatawang ani ng dalaga. Natatawa rin itong umiling bago siya hilain at paupuin sa kandungan nito. Malaki lang ang tiwala ko sa kanila. Hindi magiging maayos ang negosyo kapag wala kang tiwala sa mga tauhan mo. Kapag hindi ka mabait sa kanila, sasalbahiin nila ang business para makaganti. Kaya dapat mabait ka, marunong makisama. Kaya ano? Kapag bibisita ka ron, maging mabait ka at baka maghirap tayo kapag nilayasan tayo ng mga employees natin. Tumango-tango ang dalaga. Naalala ko lang, Mike. Sino pala yung mayaman na nagbigay sa'yo ng pangnegosyo? Humigpit ang yakap ni Michael sa kanya. Isa pala yun sa pinakamayamang tao sa mundo, si Mrs. Lauchenko. Oh, naalala ko na. Naging client ko yun. Nag-interior design ako sa mansion nila. She's really rich. Akalain mo yung chandelier nila gold yata saka yung handrails. Diyos ko, my gosh. May mga gems. Naalala tuloy niya kung gaano siya ka-amaze sa mansyon ni Mrs. Lauchenko. You know, we can do that too. Ang alin? The gold chandelier, the gems on the handrails. Pwede rin sa mga pader, lagyan na rin natin ng mga crystals. Mahina niyang tinapik ang braso nitong nakapalupot sa baywang niya. Baliw ka talaga. Oo nga. Ang tanong, gusto mo ba? Sa araw na iyon ay nanatili ang magkasintahan sa bahay. Magkayakap na nagkwekwentuhan, nagmumuni-muni at nagplaplano para sa kinabukasan. Are you ready? Sure na? Pwede ka pang umatras. Kanina pa yan tanong ni Michael habang nasa biyahe sila paluwas ng syudad. Napagpasyahan nilang dalawa na harapin na ang kanyang ina. Baka ikaw ang hindi pa sure. Kinakabahan ka? Tanong ka ng tanong dyan eh. Ikaw ang inaalala ko, Frenzy. Ilang taon din na hindi mo nakita ang mama mo. Nagkibit balikat siya. Natawag naman yun, nakakausap ko. Ikaw, sure ka? Nag-aalala siya dahil baka pinipilit lang ni Michael ang sarili na harapin ang taong nang malit sa kanya noong walang-wala siya. At the same time, she's excited to know what will her mother do kapag nalaman nitong mayaman na ang taong minaliit niya dati. Hindi naman pwedeng magpakasal tayo na hindi hinihingi ang blessing ng mama mo. Sa side ko naman, nakausap ko na sila. Matagal na. Excited nga ang lola ko na ma-meet ka. Sa buong durasyon ng kanilang biyahe ay panayang kulitan ng dalawa. Nililibang ang mga sarili sa kabang unti-unting umuusbong sa kanilang mga dibdib habang papalapit ng papalapit sa destinasyon na kanilang tinatahak. Frenzy! Hiyaw ng ina nang mapagbuksan siya ng pinto. Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi. Nako, tamang-tama. Excited na anito. Tila pa kinikilig. Sakto, narito si Liam. Pag-usapan niyo na ang kasal niyo. Hinila siya nito papasok. Mukhang hindi nito napansin si Michael na nagbababa ng gamit mula sa likod ng sasakyan. Excited na kung magkapo kaya naman bilisan niyo na ang pagpapakasal. Liam, nandito na si Frenzy. Frenzy! Ani Liam na lumabas mula sa kusina. Oh my God, I miss you.
Akma itong yayakap nang mabilis siyang umiwas. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ng ina sa braso niya. I'm not here for that nonsense, ma. Malamig na turan niya. Hindi pa rin talaga binibitawan ng ina ang ideyang magpapakasal siya kay Liam na ito. Magsasalita pa sana siya nang bumukas muli ang pinto at pumasok ang nagulat na si Michael. Bitbit ang paper bags ng pasalubong nito sa kanyang ina. Kung nagulat si Michael na narito si Liam, ay mas lalong kababakasan ng hindi masukat na gulat ang kanyang ina. Maya-maya lamang, tulad ng inaasahan ay bumalatay ang hindi matawarang disgusto sa mukha ng babaeng matanda. Anong ginagawa ng dukhang yan dito, Frenzy? Nakipagbalikan ka? Kaya siguro hindi ka umuwi para hindi mahadlagan niya pagkakamali mo. Napailing siya sa ina. Tumabi siya kay Michael at inabot ang mga bitbit nito bago ibinagsak sa sofa. Mukhang nagkamali tayo na magtungo rito, Michael. Balik na lang tayo sa probinsya. Mahinang suhestyon niya sa binata. Nginitayan lamang siya ni Michael bago hinarapang nakataas na kilay na ina. Magandang hapon po. Anong maganda sa hapon kung ikaw ang makakaharap ko? Ma, can you please listen? Sa huli ay napilit niya itong makinig sa pagbabantang aalis at hindi na ulit magpapakita pa. Umalis na si Liam dahil kahit anong dada nito ay walang pumapansin sa kanya. Lalo na nang malaman ng ina na may sarili ng negosyo si Michael. Tila nawalan ito ng pake kay Liam na noon ay binabalandra nito dahil engineer. Napailing na lamang si Frenzy sa ugali ng kanyang ina. Sa totoo lamang ay nakakahiya ang ugali nito. Masyadong halata. Are you happy? Tanong ni Michael sa kanya habang hinahaplos nito ang buhok niya. Nakahiga sila sa kanyang kama sa loob ng kanyang dating kwarto. Wala sana silang balak magtagal pero sa kagustuhan na rin ng binata ay wala siyang nagawa. Okay lang. Ang totoo ay na-miss ko rin naman si mama kahit na gayon ang ugali niya. Mahina itong tumawa. Natural lang yun sa isang ina. Kahit ako naman, kung magkakanak tayo. Aba, hindi pwedeng kung sino lang ang magiging boyfriend o girlfriend ng mga magiging anak natin. Magiging katulad ka ni mama? Nakaunan siya sa dibdib ng binata, kaya ramdam niya ang pagbavibrate ng tawa nito. Hindi. Ano pala? Siyempre, alam ko naman na hindi pipili ang magiging mga anak natin ng kung sino lang. Kahit mahirap, okay lang. Basta nagsisikap at may direksyon ng buhay. Hindi yung tambay na nga, mabisyo pa. Nakukuha naman niya ang point nito. Wala naman ibang nais ang bawat magulang kundi ang mapabuti ang kanilang mga anak. Sa kaso lang ng kanyang ina ay sumobra ito sa pakikialam at dumating pa sa puntong ng maliit ito ng kapwa. Malay mo naman, bilyonaryo pala yung tambay na yun. Biro niya, naririnig kasi niyang biruan ng mga kaibigan niya. Walang bilyonaryo ang tatambay dyan sa kanto. Sarkastikong ani Michael. Mas magpapayaman ka mo yun. Aba, bakit ikaw? Kung makatambay at makainom ka rin sa probinsya, kala mo patapon ng buhay. Hindi naman ako bilyonaryo. Natatawang anito. Sa huli ay nagtawanan ng magkasintahan. Masayang nagkwentuhan at pinag-usapan ang plano para sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan na muntik nang hindi matupad ng magkasama. Kinabukasan na akala nila'y sa alaala na lamang ng bawat isa. Mapaglaro man ang tadhana, hindi naman napigilan ng umusbong na damdamin mula noong high school hanggang sa sila'y tumanda. Sa huli, magkasama lang tuto pa rin ang sandaling naudlot na pagmamahalan. Kasama ang kanilang mga magiging anak at ang ina ni Frenzy na minsay naging hadlang. Minsan sa buhay, may pag-ibig na hahadlangan man ay uusad pa rin. Sapagkat ang matibay na pagmamahalan ay tatahakin ng anumang hamon ng buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe na rin sa ating YouTube channel for more story updates. Ito po ang hanggang sa muli. Paalam!